ang baril ay isang mabuti at masinuri na rin. Ngunit masama at malupit na pangito.
Mampas, lumating ka pa siya. Malagas pa rin, lumating ka. Ang patapos ko. Ano yung kayo katarong ito, mag-kaya kayo. Pagkakataon nito, masaya. Sa akin ang karangalan na po. Ano kayang dahilan at dumalaw ka? Patungo ako sa bayan ng Saudi. Maraming pag-araw ang dumaan sa aking buhay. Nakikita ko sa mga mata mo ang iyong kalungkutan. Walang may tatago sa iyo, Apo. Makakatulong ba ako? Ang tao katulad ng tubig sa batis. Hangad niyang umagos hanggang sa makita ang tubig ng dagat. Ang hanap, Apo, ay ang katotohanan. Katotohanan? Oo, Apo. Ang katotohanan hinggil sa aking sarili. At tungkol sa aking balik. Ito ang baril ni Daniel Barrion. Mahuhulog ka rin sa mga kamay ko. Natitiyak niyo bang yan ang baril? Alam niyo, malaki na rin ang naging hirap namin bago namin natunto ng baril na yan. Ito na nga. Hindi ako maring magkamali. Ang 14 na tandang kinikil sa baril na ito ang siyang patunay. 14 na tanda. Bawat tanda ay isang tao. Isa sa mga tanda, ang anak ko. Don Onofre, pinaliwanag namin sa taong bayan. Kung sino man ang magtatanong tungkol sa baril na yan, magpunta lang sa bayan ng Saul na doon niya matatagpuan. Magaling. Ito ang maghihikayat kay Daniel Barrion na pumarito. Tulad ng isang ilawan na humahikayat sa mga kulisa upang lumapit at tuluyang masunog. Pagparito niya eh. Kami na bala sa kanya, Don Onofre. Pagdating niya rito. Ang 14 na tanda sa baril na yan ay sinisiguro ko sa inyo na hindi na madaragdagan. Totoo yan. Hanggang 14 na lang yan. Hindi ba, Baltasar?
magiging maganda ang huli natin mamayang gabi. Ayos na langit, hindi magpapakita ang buwan. Dapat naman. Oo nga, halos pangkain na lamang ating nahuhuli. Hindi na tayo makakaroon sa ganitong kalagayan. Makapagtanong sana ko sa inyo. Ano ho yun? Ito po bang daan patungong sa ulo? Oo. Hindi mo lang ang landas na yan. Salamat at. Sino po yun, Tay? Wala. Nagtatanong lamang kung saan ang daan patungong bayan. Siya nga pala, Miding. Ihanda mo ang ilawan at palalaot kami maming gabi. Huwag mong kalilimutan tubig at pagkain para sa amin. Oh, paano Takyo? Nadaanan ka na lang namin dito mamayang gabi. Sige. Hintay ko kayo, ha? Sige. Handa. Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo sa lugar na to? Hindi ka taga rito, ano? Pupunta sana ako sa bayan. Namahinga lang ako sandali. At kanino ka humingi ng pahintulot para mamahinga sa lupang to? Wala. Kasi akala ko, Akala mo walang sisita sa'yo? ang totoo, napuna kong panahon na ng ani ng mga niyugan dito. Magtatanong sana ako sa bayan kung sino may-ari sa mga niyugan dito. At bakit? Baka nangangailangan sila ng katulong. Marunong akong kumaligkib. Hindi mo pa ako sinasagot kung sino ka at taga saan ka. Delfino pangalan ko. Taga-bayan ako ng Talimbas. Malakas ang bagyong umabot sa amin kaya hindi gaano kausap ang pamunga ng nyug. Kaya naisipan kong magbaka sakali sa bayan ito. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa bayan. Sundin mo yung landas na yan at makikita mo doon ang bahay ni Cabertin. Siya ang katiwala sa lupain ito at sabihin mo sa kanyang pinapapunta kita. Sinong sasabihin kong nagpapunta sa akin? Sabihin mo si Christina nagpapunta sa'yo.
Papa? Hindi kaya kalabisan ang inuukol ninyong panahon at pag-iisip sa taong hinahanap ninyo? Kapitan, higit pa sa ginagawa ko ngayon ang gagawin ko. Matupad ko lang ang matanggal ko ng pinabalak. Pero Papa, maisagawa niyo man ang mga binabalak ninyo. Hindi na mababalik ang nakaraan. Sa nakikita ko ngayon, wala na nasa ulo niyo at pag-iisip, kundi yung pangalang Daniel Barrion. Oh. Sapagkat siya ay nagbibigay sa akin ng isang sama na loob na untin-untin pumapatay sa akin. Isang sama ng loob na hindi ko makakalimutan hanggang sa huling araw ng aking buhay. Kaya kailangan akong gumawa ng isang hakbang para tumahimik ang aking kalooban. Pero Pa, sobra na yan. Baka kung mapano na kayo. Wala na kayong iniisip kundi siya. Halos wala na kayong panahon para sa ibang bagay. At para sa akin. Iha, huwag ka magsalita ng ganyan. Unawain mo ko. Kung ano pagkukulang ko sa iyo, huwag mong daramdamin. Alam mo naman, mahal na mahal kita.
Salamat po, mabuti po naman. Yung ngayon, hindi ako nagkamalang kapuntayin si dito. Hindi po. Kamusta ka, Delphine? Mabuti. Kaya nga pala, pag nag-away ka sa bayan, makipagkita ka sa akin. Oo. Nakaubos mo ba kay Itay? Awa ng Diyos, hindi lamang ako nakaubos, kundi magandang halaga pa binayad sa akin. So, ilang araw lamang ako hindi nakakapunta sa bayan. Meron nang nangyayari doon. Ano ba ang nangyayari? Meron daw isang pangkat sa bayan ng mga bagong mukha. Sabi nila, mga tauhan ni Don Onofre. At hinihintay doon na si Daniel Barreon. Sino naman po yung Daniel Barrio na yun? Si Daniel Barreon ay pangalan ng isang tao na ngayon ay nagiging alamat. Narinig ko na yan sa mga mangisdang galing sa kabilang pulo. Mga ilang taon nakaraan. Bakit naman ho nila hinihintay? Ewan ko nga. Malabo ang balita na ako tungkol dyan eh. Kesa meron pa daw sila na ako isang bagay sa loob ng isang kabaong. Ito ang si Daniel Barrio. Totoo bang tao ito? Alam mo naman, sa oras ng pangangailangan o sakuna, may isang alamat na kakalat. Para bang pampalakas loob. Kaya hindi natin dapat pagkaksayan ng panahon ang mga bagay na ito. Ang alamat ay maaaring totoo o maaaring kathan ng isip. Kaya kung ako ang tatanungin mo tungkol sa taong ito, hindi ako naniniwala. Ding! Sasama ka ba sa amin sa talon? Oo, sandali lang sama ako. Tay, magkano ba lang muna kami? Sige. Tigil ang mga yan. Walang may tamaan rito eh. Walang mabuti. Hindi humingi tayo ng tulong sa kapitelyo upang may mga dumating na pulis dito. Alam ko, kagabi pa, nagpunta na si Castle sa Kapitolyo eh. Ba't nagbago na pulis? Baltasar! Baka tamaan ako ha? Hoy! Tama na yung reklamo! Bakit? Wala ka ba tiwala kay Baltasar? Hindi naman siya ganun. Kaya lang nakainom na eh. Baltasar, siguruhin mo lang sa itlog ang tama, ha? Huwag sa ulo ko. Eto na. Pasensya ka! Ikaw ang matalo sa bulutan, kaya ikaw ang dyan! Yan, buti dumating sa ete. Oo nga. Magaling ako. Sa mga ano? Ano lang? Alam kong kayo yung mga panauhin dito ni Don Onofre.
Ibig kong malaman ninyo na ang bayan ng Saul ay tahimik at mapayapa bago kayo dumating. Kakatuwa lang, ano. Hindi na kailangang magpaputok para magsaya. Kayo magpapaputok ng inyong baril. Doon sa dagat o kaya sa bundok. Hindi ko ipinagkakaila na kami mga taga rito sa bayan ng Saul ay may utang na loob kay Don Onofre. Ngunit, tandaan niyo ang sasabihin ko sa inyo. Hindi ko na gustong maulit ang mangyari. Oras na nabalitaan ko na kayo ay nasangkot sa anumang kaguluhan dito, ikukulong ko kayo! Baltasar, masyado palang matapang ang shepe rito. Ano, Baltasar? Alalagpasin niyo ba ang mga sinasabi niyan? Kung gusto mo May ira. Bakit? Ang anak ko may suliranin naman. Ganyan ang anak ko. Kapag may problema, sumasama sa akin sa laot. Mabigat ba, anak? Gusto bang sabihin sa akin? O
Badong, sandali lang. Tawagin niyo na lamang ako. Ano yun? Itay? Natatandaan pa ba niyo yung lalaking pinag-usapan natin? Yung nakita ko sa talon? Oo. Patawarin mo natin, Itay. Pero, iniisip ko ako sa kanya. Ano? Sa isang lalaking hindi mo kilala kung saan ang galing, kung anong klaseng tao siya? Bakit sa kanya ka pa umibig? Ilang beses na nakipagkita sa lalaking yun? Minsan lang ho, sa may talon. Tandaan kita, meeting. Mula ngayon, pinagbabawalan kita makipagkita sa lalaki na yun. At kapag ako isinuway mo, kalimutan mo na ako yung ama. Mabuti pa umuwi ka na. At huwag kang makaalis-alis ng bahay na hindi ko nalaman. Itay? Sinabi ko sa'yo, umuwi ka na! Pupuntahan ko lang ang tatay mo sa bayan. Magandang araw ho. Magandang araw naman ni Ding. Ang tatay mo? Wala sa bayan ho. Di nag-iisa ka ngayon? Oo. Hindi ka ba nalulungkot pag naiiwan ka mag-isa? Hindi mo naman. Sanay na ako. Saka, madami na sa bagay, sa isang napakagandang katulad mo, siyak na maraming dumadalaw sa'yo kung walang iyong ama. Wala naman ang dumadalaw sa akin kung nag-iisa ako eh. Siya nga. Kung kaya pa nakikipagtitan ka sa talon. Talagang malihim kami eh. Pero alam ba ang talon na yon ay nasa loob ng aming lupain? At lahat ng nangyayari sa aming lupain ay nalalaman ko. Ano kaya mangyayari kung sakaling malaman ni Mang Takyo na ikaw ay nakipagtitan sa isang lalaki? Kailanman ho, ang iba ko nawala ng sitagan sa nakatatanda sa akin. O sa nakatataas ang kalagayan sa buhay. Pero ang sinasabi niyo sa akin, ay sarili kong suliranin. Kasi talaga ko eh, hindi dapat pakialaman ng iba. Yan ang kasagutan ng isang dalagang umiibig. Narinig ko na yan. Hahamakin ang lahat ng pag-ibig. Hindi ba ganon? Pakinggan mo ako, Miding. Ito ay usapan ng babae sa babae. Ipinapalala ko lamang sa'yo na ang lalaking minamahal mo ay isang dayuhan. Hindi mo siya kilala at hindi mo alam ang kanyang gawain bago siya pumarito. Baka dumating ang isang araw na kapag hulog na ang kalooban mo sa kanya, bigla siyang umalis o kaya tumakas. Kaya mahirap ang mabigo sa pag-ibig, Miding. At lalo na pakasakit ang umibig sa isang lalaking hindi ka naman iniibig. Hindi ko alam na napakalaki pa ng pagmamalasakit yun sa akin. Pero naibigin ako sabihin sa inyo. Hindi ko naabot ang pag-iisip ng mga tao sa mataas sa lipunan. Ngunit, sa pag-ibig mo namin na pag-uusapan, ang pag-ibig namin ay matatagot lang halong kasitiman. Walang pag-iingot, marunong maging tayo ng pakahirap. Hindi na ako kailangan sabasin ang pag-ibig ko sa amin na mahal ko. Ang mahalin siya ay sapat na sa akin. Oh, tama na yung inuman. Marami tayong trabaho bukas. Galing na lang po ito, Kadusing. Yes.
Oh, kayo yan. Hindi pa ba kayo matutulog? Marami tayong trabaho bukas. Yeah. Sige mo na ako. Bayato ko rin ako. Sige. Matulog na kaya ako. Mamaya na. Aga pa naman eh. Si Kaberting, Nagkakit lang ako. Tatawagin ko. wag na. Hiyaman ako kung ngayon matanda. Pagbibilang na lang sa'yo. Kaberting, nagugustuhan mo na ba yung trabaho mo dito sa plantasyon? Oo. Nakita mo na ba yung mga magaganda namin dito? Tulad ng talon? Maganda ba? Oo. Matagal mo na bang kilala si Meding? Naging? Oo, si Meding. Bakit? Ugali mo na bang halikan ng isang babae hindi mo alam ang pangalan? Ano nga ho pala yung ipagbibili mo sa akin? Huwag mo na ibahin ang usapan. Alam mo, Delphine, hindi mo pa ako lubos na kilala. Pero sasabihin ko na sa'yo na may ugali akong anuman ang tinuturi kong akin ay ayaw ko magkaroon ng kahati. Ayaw ko may kahati sa'yo. Hindi pa. Ang mabuti ho yata. Magpahinga na. Delphine! Huwag mong piliting bayaran ko na salapi ang buhay mo. Bumalik ka rito. Diyan mo ako.
Ay, ang buwat naman ito. Saan ka ba ilalaro ito? Bukod mo na lang dyan. Wala magtatabi mamaya. Ang Pepe? Mamiding, tuloy ka. Pumasok ka. Gusto ko na ito naman, Pepe. Mabuti-buti na. May magagawa ko ba akong Pepe? Sa ngayon ay wala. Hintayin na lang natin siya magkama. Kaya mabuti siguro. Umuwi ka na muna. At ipatawag mo lang kita kay kung kakailangan. Sige mo. Lahat ito. Kaya na nga. Daniel Barrion. Dito ang baril mo. Nasaan ka? Magpakita ka pa. Sundan ang baril mo. Hindi ako matatahimik hanggang hindi ako nakakagabi sa'yo. Pinasay mo nga namin ko. Magpapayag ka. Magpapayag.
Bakit ito pagkakautan mo, Daniel? Hindi na rin ako kayo. Mamamatay ka rin! Hindi ako titigilan ng hindi sa papatay. Papatayin kita na Daniel Marion. Guarda! Ese es tu cara! ¡Emarrado sa persa! Daniel Marion! Bakit ka hindi pa dumadating? Matagal na ako naghihintay! Daniel Marion! Nandito ang baril mo! Kobarde! Magtuos tayo! Daniel Marion! Duwag! Kunin mo! Huwag ka magtago sa akin! Halika! Halika at kunin mo ang baril mo! Halika! Halika ang baril mo! Kulimentan ka lang! Isa ka lumad! Daniel Marion! Lumabas ka! Kobarde! Kung hindi ka natatakot, magpakita ka! Labas! Daniel Marion! Magpakita ka! Magpakita ka! Tawag na! Tawag na! Bakit ang tagal-tagal mo? Kasi, nangyari sa bayan eh. Ano nangyari? Si Don Onofre. O ano si Don Onofre? Kasi Pat, si Don Onofre, nagpaputok ng baril. Lasing nga tayo. Sigaw na sigaw. Bakit? Ano sabi? Ganito ang sigaw niya. Daniel Baryon! Alika rito! Ito ang baril mo! Tapos, nagpaputok. Nakita mo ba ang itsura ng baril? Opo, tay! Nangingisap eh. Parang ginto. Ika, tay. Sino pa si Daniel Baryon? Daniel Baril ay isang taong nakilala sa paghawak ng baril at sa dami ng taong kanyang natulungan. Mas mahusay pa ba siya doon sa mga tauhan ni Don Onofre? Yung sinasabi ko sa'yo, nabilis bungan ng baril at sintado? Mahirap sagutin ang tanong niyo. Sana, tay. Magdala ka din ng baril. Bakit? Siyempre, para malaman nilang matapang kayo. Tumigil ka na nga dyan today, ha? Dami mo sinasabi. Teka, tay. Talaga bang matapang si Daniel Baryon? Maraming dahilan kung bakit nakikipaglaban ng isang tao. At malaki ang naitutulong ng dahilan na yan, lalo na kung makatarungan. Yung hawak ba ni Don Onofre baril? Si Daniel Baryon ba yun? Dami mo naman may tinatanong. Sige na, tutulog ka na. Parang nagtatanong ng tao. Akala ko, umalis na kayo.
Paano ako nakarating dito? Dinala ka ng tatay ko. At pinuntahan lang siya. Ano pangalan? Pogi. Pogi kung tawagin nila ako. Anak ako naman, Pepe. Sabi ang tawag siya. Hmm? Kasi, masakawa ka sa Pogi eh. Ba, ayun na pala tatay ko eh. Puntahan mo yung kalabaw natin at isuga mo sa lila. Aba, tatay! Napakatagal na dyan. Okay. Napakatagal. Sa bayan pa ng Santo Cristo. Akalain mo, dito pa sa bayan ng Sao tayo nakita. Ano man ang dahilan natin pagkikita. Lubos ako nagpapasalamat po. Ako ang dapat magpasalamat. Sa tagal ng panahon, kahit nakakaunti, ay nakaganti ako sa iyo ng mga utang na loob. Sino ang mag-aakala? Nung magkikita pa kami ng kaibigan kong si Daniel Barrion. Pepe. Yung bang si Tubi? Yun yung sanggol na nakita mo. Dito na siya lumaki. Maswerte ka, Pepe. Mabait at magalang ang anak mo. Yun ang akala. Maraming kalokohan ng bata mo. Bakit ba tayo naririto sa iba? Halika sa itaas. Marami tayong pag-uusap. Anong alamat? Hindi alamat si Daniel Barrion. Siya isang totoong tao. Ang alamat ay parang kwento lamang. Ito yung sinasabi ko sa inyo, totoo. Tinatanong niyo sa akin kung kilala ko si Daniel Barrion. Siya ay isang kaibigan na matalik ng tatay ko. Yung pa nga siya sa bahay namin nakatira eh. Yung baril na balang naging ni Don Onofre. Kay Daniel yun. Teka, huwag niyo sasabihin tayo sa inyo to ha. Ha? Yung sinabi sa inyo. Lihim lang to ha. Ha? Ha? Ito ko ha. Ano ba ito? Ano ba dito? Ganun ako. Sinasagap kami usap-usapan. Nung narinig siya isang bata, ang nanggaling pa sa ibang bata. Ngayon lumalaganap. Anong usap-usapan? Hindi mo namin sinisiguro sa inyo doon, Onofre. Pero sa mga balitang natanggap na, sinandirito raw si Daniel ba yun? Nasaan siya? Ayon sa aming narinig, pero ho, ay kinukukup ng isang tao nangangalang Pepe. Kung ano, pre, inuulit ko sa inyo, ito'y walang patiyakan. Ang balitang ito'y nanggaling lang sa mga bata. Ano man labo ng balita, kailangan masiyakan. Puntahan natin ngayon din ang Pepe nga. Ang Daniel. Ano yan, Tuget? Daniel pala kilala ang tatay ko. Oo, matagal na. Eh, parang hindi siya nagsisip ng baril.
Siguro, inisip niya na hindi niya na kailangan magdala ng baril. Mang Daniel. Sabi ng tatay ko, marami na raw kayong lugar na napuntahan. At saka, marami na raw kayong nakitang magaling sa baril. At saka, marami na raw kayong nakalaban. Sa lahat ng nakilala niyo, Mang Daniel, sino ang pinakamatapang? Ang tatay mo, Tuloy. Tatay ko? Ano magiging matapang tatay ko? Eh, wala naman siyang baril. Sige. May sasabihin ako sa'yo. Sana'y intindihin mo mabuti. Nung tulungan ako ng tatay mo, nilagay niya sa panganib ang kanyang buhay. Pero ganun pa man, hindi siya naggalaw. Pinakilala niya na kahit na ang kanyang buhay, ibibigay niya sa kanyang kaibigan. Para sa akin, diyan nakikilala sa katapangan ng isang lalaki. Kaya sige, huwag mong gawing sukatan ng baril sa katapangan ng isang tao. Ang baril ay parang kasangkapan lang. Maaaring gamitin kabutihan o kasama. Ang sino mo magpadala sa kapangyarihan ng baril ay unti-unting nababaon sa sarili niyang karasa hanggang hindi na siya makaawa at tuluyang mawasak ng anumang nalalabing kabutihan at karangalan sa kanyang pagkatao. Kaya lagi mong tatandaan, ang baril ay isang mabuti at masunurin na ligay. Ngunit masama at malupit na Panginoon. Matapang pala tatay ko. Pepe, may kumakalat na balita sa bayan. Ang tao daw na kinukup-kup mo eh, si Daniel Barion. Nasaan siya? Hindi ko ho nakikilala ang taong sinasabi ninyo. Huwag mo kaming ululin. Alam namin nga andyan siya. Pepe, hindi ikaw ang kaaway ko. Kapag hindi mo siya nilabas at ipilitan akong gumamit ng dahil, ayaw kong magkagalit. Sinabi ko ho sa inyo na hindi ko siya nakikilala. Paano ko siya ilalabas? Pepe, nauubos ang pasyensya ko sa'yo.
Daniel! Daniel Marion! Pag hindi ka lumabas, papatayin ko ang taong ito! Inuulit ko! Pag hindi ka nagpakita, patasabugin ko ang ulo ng taong ito! Daniel Marion. Gusto kong malaman ng dahilan. Kung bakit gano'n lang ang pagpilit ng sundan ko kayo. Na pati na ang libingan na aking asawa ay nalukay ninyo. Pinapastangan at inalisan ng katahimikan. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung bakit. Kailangan ko bang ipaalala sa iyong pagkapatay mo sa aking anak sa bayo ng Taripa? Ang kaisa-isa kong anak na lalaki na magdadala sa dugo ng lahing Saragosa. Para mo na rin pinatay ang aking lahi, Daniel Marion. Kaya dahil diyan, papatayin din kita. Wala akong pinapatay na Saragosa. Sinungaling, hijo de mala sangre. Ikaw ang pumatay sa aking anak sa bayan ng Taripa. Hindi mo maaaring ikailan ang ginawa mo sa aking anak. Ikaw, Daniel Marion, ang tinuturo na lahat. Inuulit ko. Wala akong pinapatay na Saragosa. At kailan naman ay hindi ako nagawi sa bayan ng Taripa. Kung nangyari man yun, hindi ko malilimutan ang kanyang pangalan. Bakit kayo nakikipagtalo sa kanya, Don Onofre? Natural lang na ipagkaila niya. Pinatay niya ang anak niyo. Tapusin na natin ang usapan. Maraming taong naniniwala sa iyo, Daniel Marion. Maraming humahanga. Sumasampalataya sa kagitingan mo dahil sa isang alamat. Isang alamat na hinabi ng mga taong hangal. Yan ang gusto kong mawala. Gusto kong ilibing kasama mo. Ganon, yung pangalan mo hindi maalala. Kaya pupunta ka sa bayan bukas. Doon magtutuot kayo ni Baltasar. Para makita ng mga tao kung paano mawalang parang bula ang isang alamat. Tagal ko nang naririnig ang pangalan mo, Bayan. Paminsan-minsan, iniisip ko kung sino talaga mabilis sa ating dalawa. Bukas malalaman na. Ang ibig mo sabihin, iwanan natin siya? Eh kung tumakas, hindi tatakas yan. Karoon na siya ng pagkakataon kanina. Pero hindi niya ginawa. Bukas, Daniel Marion. Sana sa mga huling sandali ng buhay mo, maisip mo na pinatay mo ang aking anak. Oh, Nadine. Napasya ka yata. Oho. May kailangan ka ba? Oho. Tungkol ho sana kay Delphine. Delphine? Baka ang ibig sabihin ay si Daniel. Si Daniel nga ho. Makikiusap ho sana ako sa inyo. Alam ko,
kailan makakatulong sa kanya. Maupo ka. Anong tulong ang magagawa ko? Kausapin ko ang papa ko? Pigilin ko siya sa gusto na mangyari ngayon? Midin, siguro natatandaan mo na noon pa man ay sinabi ko na sa'yo na hindi ka dapat umibig sa isang dayuhan. Sa isang hindi mo kilala ang pagkatao. Ayan, tignan mo ang nangyari. Nagsusumama ako sa inyo. Kung ginagawa mo lang ako pagkakamali sa inyo, sana patawarin niyo na ako. Inuulit ko ho, kailang maaari makatulong kay Daniel. May ipapayo ako sa'yo, Miding. Ang mabuti pa, umuwi ka na at kalimutan mo na siya. Ipagpalagay mo na lamang ang nangyari sa buhay mo ay isang panaginip lamang. Hindi ko ho magagawa yun. Maipaliliwanag mo ba kung bakit siya pumarito sa bayan ng Saul? Anong kanyang layunin at ipalit pa siya ng pangalan? Nagpanggap pa na naghahanap ng trabaho. At pati ako, kinasangkapan niya pa. Yan ba ang gawain ng tao na walang binabalak na masama? Alalahan din niyo sana na matagal-tagal na rin siya rito. Pero wala naman siyang ginagawang masama. Hindi ka naghihintay lamang siya ng isang magandang pagkakataon. Sa nalalaman ko ho, naparito lamang sa bayan ng Saul si Daniel. Sapagkat pinilit niya sumunod ng iyong ama. Ngunit walang sapat na katibayan na ginawa niya yun upang gawa niya ng masamang ito pa. Marahil ho, ibigyan niya mabalik sa kanya ang kinuha ng iyong mga tauhan sa libing ng kanyang asawa. Kung walang katibayan ang ginawa ni Daniel yon, wala rin katiyakan ang sinasabi mo ngayon. Ngunit maaari din totoo, di ho ba? Bakit ho natin nahatulong ang isang tao na wala naman sapat na katibayan? Kinalulungkot ko, wala akong magagawa. Magpapaalam na ho ako.
Alam kong matagal mo na rin hindi nahawakan ng baril. At naninibago ka. Pepe, natatakot ako. Naunawa kita. Matagal mo na rin pinalikuran ng dating pamilya. Hindi kita masisip. Kung sakaling kasaklaman mo ang pumatay, hindi ako natatakot pumatay. Natatakot ako. Natatakot ako. Natatakot ako. Nangyayari yan sa lahat ng tao. Walang taong hindi nakaranas ng karuwagan sa kanilang buhay. Kaya, hindi mo na kailangang harapin pa sila bukas. Maaari kang lumayo. At kalimutan na ata. Kasama kami dito. Kahit saan tayo makarating. Magpasya ka lang. Sasang-ayon ako habang may panahon pa. Dahil sa kanilang lila ko, malatuloy na hindi sa bahay namin. Kung narinig ko, totoo bang natatakot kayo? Yan namang buhat. Ano nagagawa lang ako? Tutulungan ko kayo. Tutulungan. Gagawin ko. Sige. Tulog ka na.
Sa tingin ko, mas magaling kayo dito nakita ko sa bayan. Pero, bakit kayo natatakot? Hindi. Ang bakod ay hindi lumalaban. Iba ang nakatitig sa baril na katutok sa iyo. Daniel. Tayong dalawa. Tulad nung araw ng Santo Cristo. Tignan mo ang ginawa ng mga pangyayari. Pati na ikaw, na matagal nang umiwas sa kaguluhan, ay muling bumabalik sa dating pamumuhay. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang alamat. Isang alamat na hindi natin alam kung saan at kung bakit nagsimula. Marahil kung tuluyang mawawala si Daniel Barrio, ay manunumbalik ang katahimikan para sa marami. Ano mang kasamaang nangyayari, ito'y laging darating. Dahil sa may kabutihan din kasasapitan ng kasamaang ito. Wala pa siya. Baka hindi pa dumarating. Baka naisip tumakas. Huwag kang mag-alala. Darating yan. Ayun na siya!
ng mga taong halal! Lumabas kayo! Lumabas kayo! Para makita ninyo kung paano gumuho ang bantayog na may pahang putik! Lumabas kayo! Para masaksihan ninyo kung paano nagwawakas ang isang huwad na alamat! Nanginginig ka, Daniel Barion. Natatakot ka? Baka namang mamatay ka na sa takot. Wag. Ibigay mo sa utang ina mo ang kasiyang patay sa pamamagitan ng baril. Oo. Natatakot ko. Ngunit hindi kita bibigyan ng kasiyahan. Ang mga hayop na katulad ninyo ay walang karapatang mabuhay sa gitna ng lipunan ng tao. Kaya putang ina mo. Simulan mo na at magkatapos na tayo. Pa?
Daniel,